Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na ito sa ating pagtitipon dito sa Netherlands. Una na po ang ating mga leaders sa iba't ibang bayan dito sa Europe. Ang sunod ay si Sir Malcolm Conlan, si Boss Dada. Nasa kanyang pakikipaglaban ay marami na ring kaso na final sa kanya at hinahabol pa ng BIR. Alam niyo, totoo yan. Hindi lang si Boss Dada, no? Meron pang ibang mga social media personalities na mga kakampi natin at mga kasama natin sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakasuhan, may cyber libel cases, hinaharas sa kanilang mga BIR assessment, pero nandyan pa rin sila tulad ninyo, ulan man o init, magastos man sa bulsa, magastos man sa savings, pero nandyan pa rin kayo para ipakita sa mundo at iparinig sa ICC na mali ang ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama ko din si Attorney Vic Rodriguez, si Senator Robin Padilla, kasama ang mga mahal niya sa buhay, si Ma'am Mariel Rodriguez Padilla, at si Attorney Jimmy at Attorney Isabel Bondok. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sila man ay gumastos din ng sarili nilang pera para pumunta dito at hindi napapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa maling ginawa ng ICC at ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ko na yung strepsils. Wala kasi ang boses ko. Ganyan talaga pag singer. Kailangan mo alagaan ang boses mo. Hindi ka pwedeng magsasalita kapag hindi ka kumakanta kasi nagagasgas yung Kaya galing ko lang kasi sa concert ko kaninang umaga. Masakit siya sa lalamunan. Unang-una sinasabi natin, 'di ba? Nakita ng buong mundo paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano. At dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction.
sinasabi natin, lampas na sa isang taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint, reklamo na inihain ni former Senator Trililing, ang tawag sa kanya ng karamihan, na binase din sa mga witnesses niya katulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsisinungaling under oath, at kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan niyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang naibigay. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Si Pangulong Duterte ang staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip? Nag-iiba na ho yung tirada nitong si Vivi Sara. Kung dati medyo malambing yung mga banat niya dito sa bangag administration, ngayon ho talagang dire-diretso na. Saludo kay Vivi. Dahil gumagamit ka ng cocaine. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man, ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yon. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghabol sa amin dito. Kami ang makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala. Yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari.
Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, Tama! alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. Kasama mo kami! It's a very Western-centric mindset. Nakita nyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. Ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Nako! Diba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang Nako, yung missing resibo sa dito. Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto ng
Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Magbulalo! Puro kasi lumalia. Ibulalo! Diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya, pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Pira na lang din ng ICC. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi. Hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mo, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. Naka-live ka, naka-video call. At saka wala siyang ibang gustong puntuhan kundi umuwi sa Davao City. Kasi mga bangag! Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala nga witnesses, eh, sinong ititreaten? Mabangag kasi! Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Ipaubos ang Bulgar! Wala nang magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino isa? Hungary, Hungary, last umalis na. month. Last 2 months. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng
witnesses, nag-iimbento na sila ng Ebidensya. nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Idiot na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Bastos. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita kasi kailangan namin ng witness dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo, bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa ano sabi, crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay.
'Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, 'di ba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi niyo yan. Kasi pag uwi niyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Yeah! Tama! Iritado ka na sa airport pa lang. Tama! Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Yes. Organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Paglabas mo sa airport, naku, bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Ipunin daw, ipunin! Ipunin daw ang tubig! Higupin niya daw, Ipunin daw, higupin! ipunin! Higupin niya daw ang tubig! Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Dahil sa'yo! Sorry. Peace be with you. Ayaw mo magpasalamat kami! Oo. Ako? Ikaw dapat! Sa'yo binoto namin si PBM! Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dapat ikaw ang Babawi tayo! pinag-asawa! Babawi tayo! Akala ko kasi, Doon tayo sa akala! akala ko kasi, gusto, Vote for President! akala ko kasi, di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun, hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan ng maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-anap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Libre sakay! Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay,
sana umabot ang araw na hindi na tulad ko ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Correct. Tama. Na dugo, May libreng sakay! luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Pangas! Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Akala ko, kasi ikaw ate. Akala ko, Ma'am, akala ko, hindi mo pansin. ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 315? Yan dipitin! O sabihin na lang natin, Dami. hindi buhaya yung iba. 295 na buhaya. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas, hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung muka. Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Kaya paulit-ulit ko din sinasabi sa PDP kasi hindi ako member ng PDP party. Sabi ko sa kanila, questionin nyo. Kumuha kayo ng magagaling na election lawyer, kumuha kayo ng magaling na IT expert. Tanungin nyo yung resulta. Kasi hindi siya mathematically possible. Kailangan natin baguhin ang napakaraming bagay at napakaraming bulok, lalong-lalo na sa sistema doon sa ating bansa. Duterte! 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 Hindi ito kampanya para sa 2028 elections, ha? Ito ay rally kontra sa ginagawa ng ICC. Ano ba injustice sa Tagalog, ma'am? Hostisya! Hostisya! Injustice. Walang hostisya! Hindi pa katarungan! Injustice? Ano ang injustice? Walang hostisya! Kanina pa, alam niyo, kanina pa ako injustice ng injustice kasi hindi ko maalala kung anong Tagalog ng injustice. Walang katarungan. Hindi makatarungan. Yon. Hindi makatarungan. Usaon man guding kuan Bisaya mo. O mga pulis na sila diri sa kuan. Kagwapo gud sa mga pulis diri sa no? Sa Netherlands, no? Tingnan nyo yung pulis natin doon, si Torre. Mukhang bakulang, Yung
pwedeng dumaan dito kahit may edad na. Guwapo pa rin. Pulis ba yun? Pulis yun? Oh. Diba? Diwata, yun si Diwata. Gwapo ng mga pulis dito, eh. Maana na lang din ang mga Pinay. Uy, dakpa na lang ko. Dito po sa ICC, sa detention, sa prison, Siabingen. Ay, mas gwapo dun. Ito itong mga naasa kuan. Mas gwapo na Naasa kasayin dun. front desk nila. Nung makaano ako, wala, uy, kagwapo. Hindi naman ganyan siya artista, uy. Hindi silang mga artista ba? No? Pwede, mga buutan? Mga buutan ng mga Dutch? Of course. Mga buutan ng mga pulis na Dutch? Yes. Hindi pareho kay Tore. Not at all. Pero makahadlok man sila, ma'am, kay dagko ka. Ayun. Ha? Daktog lawas. Ang mga pulis mukhaong pandesal nato. Yes. Ka? Kasi nag-introduce. Kami. Tinatagan ninyo sila o pandesal ang mga pulis. Pati tuyo. Mukhaong po sila og binignit Of course. ang mga pulis. Mo di dili ta maglisod diri og pangayo og permit no kay ang mga pulis amigo day nato. Yes. Ah. Sus, Tore, hamot lang. Sa ba, uy? Kadit lang. Ang wala na to sa tuwan ni Surya. Unang-una, ICC. Ikaduha, ang estado sa ato ang nasod. Unya na ng mga gwapo-gwapo sa picture taking na nato na istoryahan. O kung sa ato ang mga kinahanglan, buhaton. Dili siya buluhaton sa isa lang katao, sa presidente lang. Muna ang ato ang gibuhat kay President Duterte, di ba? Gi-elect nato siya, pagkahuman, sige, ikaw na din ha. Tagalog. Dili pwedeng, ay sorry. Anong sorry sa Dutch? Sorry. It's fight na. Excuse me. It's fight na. It's fight na. Grabe, kuya naman tayo mo mag-Dutch. Eh, dali lang na siya makakatunan. Dili. Lisod. Isod na siya. Kinahanglan na natunan ang mag-Dutch. Oo ba? Ah, nag-eskwela mo para makakatuon mo 2 years. Sobrang balik-balik na ako diri ma'am. Magtuon na lang po ko siguro ko. Di ka puy, naging po balik-balik diri ma'am. Himala mo, wala yung Ayaw. Magbinuang ko, basing gamito na po ni sa ICC. Balo mo kaganina, kanina akong kauban. Yung na lagyan na ako siya. Yung kung saan taman na pag jailbreak ang kulungan. Atuan na lang yun ng kuhaon dito sa sulod. Ah, Tagalog po. Tagalog. Bantay lang na ICC kay. Kapila na ba ako nilang i-warningan na iban ka na mo, iban ka na mo sa pagbisita. Kay nag-istorya daw ko og mga bawal istoryahan kami ni President Duterte. Bawal daw na istoryahan ng mga ingani, mga ingana, kaya gina-istoryahan daw na mo. Siguro mga nakaunom na sila sulti sa ko na iban ko nila, di na ko pabistahon. Kinsa may single dere be? Single? Kamo mga single. Single oh. Uya ba na ninyong mga gwardya din ha sa ICC be? Uya ba ninyo? Para di sila stricto kaayo. Ayaw po naman kay makasala ta sa mga asawa. Kana
lang single, ma'am. Pati single. Kita na ko inyong mga now. Ma'am, pwede na mo mulakaw, ma'am. Diretso na mo dito sa prisuhan. Pangulitawin na tong mga gwardya dito. Himuan na ninyong mga bana ninyo. Tapos, kuan dayon, ma'am. Pag nakuha na ninyo tanan, ilang kwarta, biyain na dayon. Ay, sorry, biyaan na tika, nakagawas na si President Duterte. I don't need you anymore. Huy! Tara na ba? Manguli na ta. Manguli na ta. Anong kailangan natin gawin? Hindi lang siya kagawain ng isang tao. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa. At kailangan natin pagsabihan lagi ang ating pamahalaan kung ano ang karapat-dapat para sa mga Pilipino at ano ang karapat-dapat na nakikita natin sa ating bansa. Hindi pwede na lagi tayong nahuhuli. Ngayon, huli tayo lagi doon sa ating